Yan, biro na. Biro na. Kumbaga, pero hindi lahat. Amen? Aminin natin ang realidad. Hindi lahat masaya kapag pupunta sa church. Yung iba ay, halimbawa, yung mga kabataan, hindi naman din lahat sa kabataan, pero karamihan. Yung mga kabataan ngayon, halimbawa, Christian family, tapos sabihin ng nanay, tatay, active sa church. Tapos yung mga anak, parang napipilitan lang. Magbihis na kayo. Mapunta na tayo sa church. Tapos sabihin ng anak, doon pa lang sa pagbibihis, doon pa lang sa paalis, malalaman mo na kung excited. Amen? Na yung, kasi kung excited, maaga pa lang. Nakaready na yung sapatos, nakaready na yung medyas, nakaready na lahat. Kasi excited. Amen? Pero pag hindi ka excited, saka na. Di ba? Yung action po natin, yun po ay nakikita ang laman ng ating mga puso. Yung paano tayo kumilos, ayan po ay kapahayagan kung tayo po ay masaya o hindi. Amen? Tingnan mo katabi mo, tingnan mo kung siya ba ay masaya ngayong umaga. Paano nyo malalaman na ang tao ay masaya? Sige nga po. Paano mo malaman? Bagong gupit? Paano ako? Laging gupit. Paano mo malaman na isang tao ay masaya? Ha? Laging nakangiti? Marami din mga taong laging nakangiti sa Mandaluyong. Laging nakasmile, laging nakatawa. Masaya, tawa ng tawa, tapos maya-maya, biglang iiyak. Tapos tawa uli. Hindi rin siya masaya. Paano mo masabi ang tao ay masaya? Amen? Okay, kapag Pasko, marinig po natin ang salitang joy. Amen? Yung ginamit natin kanina, joy to the world. Okay. Joy unspeakable. Di ba? Joy of the Lord. Lagi natin naririnig yan. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapatid, kasi ang ganda ng mensahe natin ngayong umaga. Marami ng linggo na nagdaan. Maganda din naman ang mensahe para sa akin. Pero ayaw ko lang para sa inyo. Amen? Basta ako na nag-preach, excited ako. Pero hindi ako sigurado kung excited ba ang ating audience. Yung iba, sa online. Diba yung mga online? May, ano na sila, nagpumaog na, may online ba? Bakit wala pa? Nagdidimang na sila kasi excited sila na manood. Oh, how much more yung live nandito? Kung sila ay excited online, na hindi sila makasayaw, hindi sila makapalakpak kasi pag pumapalakpak sila, sumigaw sila ng amen! Na silang mag-isa, iba na ang sasabihin ng mga kasama. Ano nangyari sa iyo, ma? No? Pero, merong iba na hindi mapipigilan talaga. Kahit silang mag-isa talaga nagpa-participate sila. Kaya, thank you sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Congratulations, and God knows how excited you are. How precious is the time na talagang nakaupo na sila, nakaabang kung sino ang nakatayo dito sa entablado. Excited sila sa worship team. Excited sila na alam nyo ba ang advantage sa atin dito na nandito sa ating bulwagan? Dahil may lyrics, nakikita ang lyrics at makakasabay sila sa pagkanta. Pero alam mo ba sila, hanggang tingin lang sila at makasabay sila kung alam nila yung song. Pero tayo, lamang na lamang. So, samantalahin natin kung ang mga nasa online
ay excited, how much more ikaw? Amen? How much more tayo ay masaya? Okay, tayo po manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan, salamat o Diyos sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin na muli makarinig kami ng inyong mensahe, Panginoon, na tuwing linggo, ikaw ang nangungusap sa amin, ikaw ang nagsasalita sa amin, at patuloy niyo kami, Ama, na pinagpala dahil makapangyarihan at buhay ang inyong salita na siyang nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng inspirasyon na kami, O Diyos, ay makapagpatuloy hanggang sa muli ninyong pagbabalik. Lord, thank you. Buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. At kayo po, Ama, ang mangusap sa bawat isa sa amin. And this is our prayer in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Batid po natin yung katabi natin ng Merry Christmas. Alam niyo yung batid natin para siyang parang mahal na araw. Di ba? Kapag may birthday celebrant sa atin, pag birthday mo, tapos may lalapit sa'yo, happy birthday. Ano ang dating sa'yo? Binati mo pa ako. Parang utang na loob ko pa. Pero kapag nag-expect ka na masarap ang pagkain nito dahil mayaman ito, paano ka bumati? Uy! Happy birthday, sir! Happy birthday, ma'am! Happy birthday, madam! Ay, grabe talaga. Kasi alam mo, maya-maya lang, ihain na ang imbotido. Pero kapag wala masyadong, alam mo na, walang kamatayang spaghetti, happy birthday. Tama na yung spaghetti lang naman handa mo eh. Diba ang greetings ng pag tinitingnan mo ito at wala? Amen? So yung ating pagbati ay depende sa kung ano meron. Okay. Merry Christmas. Okay. Lagi natin naririnig. Hindi pa tayo ipinanganak. Ang greetings na ito ay lagi ng paulit-ulit. September pa lang, nagbabatian na ng Merry Christmas. Makakita ka na ng mga post sa Facebook ng Merry Christmas. Oy, nakauna ako. Paunahan pa yan, ha? Paunahan pa ng pagbati. Kasi pag nakauna, yung paunahan kasi may regalo yan. Amen? Tapos, maraming mga tao na walang may puno. At isa na ako doon. Pwede rin yun. Ano ba? Pwede rin yun. Reserve ako. Istingan naman yan. Istingan. Mga kapatid, pwede bang ipasa natin yung ating offering basket? Mag-ambag-ambag na tayo ng ating sound system. Mawang-awa nyo na. Kung kailangan huwag tayo mag-spaghetti sa December na ito, at yung may spaghetti man, bawasan natin ng hotdog. I-donate natin ng microphone at sound system. Pwede ba yun? Parang sacrificial offering, exclusive for sound system only. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Mag-pledge ako, Lord, sa December na ito, Give for Jesus, mag-donate ako ng DBL na 50,000. Oh, grabe na yun. No, di ba? Yung mas maganda pa sa speaker ni Brother Jeffrey. Oh, yung ganun. Yung mga cleansing, isa lang siya, pero power. Yung ganun. Isa lang. Hindi na marami, pero grabe. Pag dinala mo sa labas, para kang nagpo-concert, pwedeng pang loob, pwedeng pang labas.
Yung talagang pinag-initan ko. Para pag pumunta tayo ng circle, doon tayo mag-worship, dala-dala natin. May gulong pa rin eh. Di ba yung iba may gulong? Oo, tapos pwedeng Bluetooth. Pwede kang mag-concert yan sa Walter Martin. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, nakita natin, ang daming kailangan. Kung kailangan lang sa Diyos, ang dami. Dahil nalilito na nga ako kung anong uunahin ko. Yung hagdanan pa, yung giwatay pa dyan sa bubong sa labas. So, magpaparinig kaya tayo sa mga naka-online. Yeah. Okay, ibig sabihin, this Christmas, nakita natin anong kailangan. Parang ang church kasi, parang si Jesus. Si Jesus ang church na parang, ano ko ba pwedeng irigalo ko kay Jesus? Sapatos na original. Ano ba pwedeng irigalo? Kasi birthday ni Jesus, di ba? Kung sinong may birthday, siya yung bigyan ng regalo. Pero bakit tayo pag Pasko, tayo ang umaasa ng regalo? Birthday mo ba? Nasundan ko natin, uy, regalo ko! Di ba? Uy, Merry Christmas! Regalo ko, ha? Di ka sandali lang. Parang, kanino bang birthday? Kay Jesus. Di ba kaarawan ni Jesus ang Pasko? Sa tradisyon na, pananampalataya. Pero bakit tayong tao, hindi mo naman birthday, pero umasa ka na, regalo ko, ha? Parang may mali, no? Dapat, kung sinong may birthday, siya yung bigyan ng regalo. Ang tanong lang, paano natin siya bigyan ng regalo? Tumatanggap ba si Jesus ng ampaw? Parang hindi naman kailangan niyang pera. Ano kaya? Pantalon. Kasi wala silang pantalon ng araw, eh. Hindi rin. Ano kaya pwedeng ibigay kay Jesus? Ipagluto ko siya ng pinakamasarap na pagkain. Hindi rin. I-tour na lang kita. Bigyan kita, Lord, ng travel. Yan, ang ganda ng gift nun. Mamasyal ka, Lord, all over the world. Sabi ni Jesus, ako nga may gawa ng world. Ang hirap. May kilala ba kayong mayaman na nahirapan kayo magbigay ng regalo? Nagamay. Kapag may mayaman kang best friend, natingin mo na sa kanya na lahat, ang hirap regaluhan yung ganon. Meron akong pinsan na alam kong mayaman. Dahil alam nyo, yung rental ng kanilang office sa Pudyong, yan sa Ortigas, monthly, 1.3 million a month. Rental pa lang yun. 1.3 million a month. Sa isang taon, magkano yun? So, talagang hindi siya small, talagang bigatin. Iniisip ko, dadaan ako sa kanya itong December. Ano kayang iregalo ko kay Insan? Regalo ko ng pagkain. Alam niyo ba, araw-araw pag pumunta kayo sino nakarating na doon? Kasi may nakarating na sa office niya. Ayan, si Glenda, si Jason. Sino pa yung nakasama sa akin? Araw-araw, may mahabang lamisa doon. Ang daming parang may handaan. Ang daming pagkain. Araw-araw sa atin, tuwing may, may party. Pero sa kanila, normal lang yan. Kung gusto mong kumanta, may studio. Opisina, nakita na yun. Opisina na mayroong sariling studio. Ang laki ng TV, ang ganda ng sounds. Talagang studio na bigatin talaga. Pagpasok mo sa pito, aircon lang ha. Ang lawak ng opisina sa 8th floor ng podio. Minsan, sumama kayo sa akin para makita niya yung sinasabi ko. Ngayon, magre-regalo ako sa kanya. Ibigay ko kay Vincent. Alam niyo yung mga bag niya, pakipag-agawan sa kay Heart Evangelista.
ng Louis Vuitton. Mga pang-celebrity, mga artista ang kaagaw niya ng mga gamit sa ibang bansa pa namimili. Yung mga chinilas, grabe. Sabi ko, ano ba yung 10,000, 15,000? Di ba pwede isakla yan sa bunsya? Pwede mong magsakla ng chinilas. May ang hirap regaluhan. Ngayon kung itong mga mayayaman, mahirap regaluhan, paano si Jesus lalo? Pero alam niyo ba sa umagang ito, number one, yung time o binigay mo kay Lord is a gift. Christmas is a time. Yung time natin, yung puso natin ay regalo sa Diyos. Now, actual demonstration. Actual dahil hindi naman tatanggap si Jesus ng yung direct sa kanya na material na bagay, doon mo sa church, doon natin sa church, maipakita yung regalo natin sa kanya. Amen? Na yung church, isipin na ito rin natin na parang si Jesus, na gift for Jesus this Christmas, na isakripisyo ko yung aking mag-chowking ako minsan, mag-McDonald madalas, isakripisyo ko muna yung aking may mga bagay sa isakripisyo, then ipunin ko to para makapagbigay ako sa church na once a year na kung anong maibigay ko sa church na sa puso at isip ko, gift ko ito para kay Jesus. Nasundan po natin, o pag bigla kayong nalungkot, biglang nalungkot, kasi may bigayan na naman. Ito na naman si Pastor, para ka ng Bombay Pastor. Para ka ng, ang tawag na, yung bulugan. Na parang pag nakita nyo sa Facebook, pag may naniningil, di malaman kung saan tatakbo. Nakakita ng Facebook ng gano'n. Nagdala na lang yung speaker talaga na mantiningil. Takbuhan, habulan sila sa gubat. Nadapa, napunta na sa ilog, naghabulan. Ang tinatakasan yung kanyang utang. Na sana hindi ako gano'n na tingin nyo sa akin pag lang nagmaniningil na iniiwasan. Amen po ba? Actually, ito po ay isang opportunity and privilege sa atin na makapagbigay tayo kay Lord, ay biyaya po yan. Amen? Dahil ibabalik naman ni Lord yan sa iyo. Alam naman po natin yan. Kung mo na yan, madalas na natin naririnig at nangyayari po talaga yan. Doon sa mga taong mapagbigay, tingnan niyo po yung mga buhay. Hayaan po yan. Amen? Parang may operator akong hindi nakikita dyan. Gumagala na naman sila siguro ulit. Parang may operator na hindi nakikita. Biglang lalakas, biglang mawawala. Parang ginagyan. Iwas ka dyan yung nakatabi dyan. Baka nandyan. Wala, hindi natin nakikita mga dato. Amen. Okay. Ngayon po, buksan yung mga Bible. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Hebrews. Yan. Sa New Testament po, yan mga kapatid. Banda, malapit na yan sa dulo. Yan. Hebrews chapter 12. Kasunod po yan ng yan. Hebrews 12. Ayan, pinag-post na. Okay, so tingnan nyo po dito. Okay, dito na lang kayo tingin kasi baka papadalan pa kayo magbuklat. Hebrews 12, 1 at saka 2. Okay, ang ating version ay NIV, New International Version. Therefore, since we are surrounded
by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Okay, what makes our Christmas merry? Ano yung bang ibig sabihin ng merry? Merry ay synonym po yan ng happy. Okay? Ang ibig sabihin ng merry, maligayang Pasko. Merry is happy Christmas. Merry Christmas. What makes the world happy? Okay? Ang mga tao ay nagsisikap. Ang mga tao, maghihirap yan, pagsikapan nila para ma-enjoy ang Pasko. Okay? So, ano ang ginagawa? Gagawa ng activity, gagawa ng mga dekorasyon, gagawa ng party para maging masaya. Uy, paano ba mag-enjoy tayo? Guys, busy ang mga tao. Todo effort para maging masaya ang Pasko. So, yung iba ay talagang pag-ipunan yan. Yung iba naman ay gagawa ng mag-effort talaga, magluto ng sangkatirbang pagkain dahil alam nila ang tao ay masaya kapag maraming pagkain. Malungkot ang Pasko kapag walang pagkain. Sa Noche Buena, kailangan mapuno ang lamesa ng pagkain. Kasi masaya ang pamilya kapag maraming pagkain. Kaya pag walang pera, ang mga tao ay malungkot. Alam niyo ba kahit Kristiyano? Dahil natangay tayo sa karaniwang celebration ng sanlibutan o ng common tao, ng karamihan. Dahil ito na ang kalakaran ng tradisyon ng mga tao, ng ginagawa ng mga tao na kapag Pasko, kailangan masaya, kailangan maraming pagkain, kailangan mamasyal, kailangan may exchanging gift, kailangan may party. Sino dito nakatatlo na ng party na inatinan? Kami nakailang party, halos araw-araw, grabe kami, in demand kami. Minsan nga, 2, 3 sa isang araw, di ko malaman kung alin doon ang aking aatinan. Tapos, ang mga party, iniisip ko gastos kasi exchanging gift. Ang daming party. Bakit may party sa opisina, party sa networking, party sa mga pastors, party ng iba't ibang mga churches, party ng mga homeowners association, neighborhood, may party din ba gano'n? Sa mga magkakapitbahay? Di ba meron din? Maglabas ng mga lamisa. Ang sanyo, kapag kayo ay isang compound, tapos mga magkadikit-dikit lang kasi yung mga pintuan, magluto yan, sama-sama yung mga lamisa doon, ilagay nila sa labas. At hindi mawawala yung walang kamatayang karaoke. Yung video okay talaga, kasama na yan sa Pilipino. At kapag nakahawak lang ng mikropono, hindi na magpapaawat. Kaya yung iba ay sumasama ng loob. Dahil gusto niyang kumanta, hindi na makapasok dahil napuno ng number. Kailan pa kayo matapos yan? Kaya yung Pasko niya naging kalbaryo. Dahil hindi siya nakakanta. Nakita niyo po, iba-iba yung paraan para maging masaya ang Pasko. At on the other side, napakalaking lungkot kapag Pasko na,
Wala kang bilog. Di ba? Dahil lahat ang Pasko sa Pilipinas, ikumpara sa ibang bansa, hindi masyado silang magastos dahil tayo dito, lahat may party. Lahat gastos. Talagang sobra-sobrang pagkain na hindi naman mauubos. Maganda panis-panis lang. Paano hindi mapanis? Puro spaghetti. Paano naman kasi hindi spaghetti? Ang ayuda naman kasi ay puro spaghetti din. Hello, gobyerno. Sino ditong nakapila ng ayuda? Tapos mga kamay, nakatanggap ng ayuda. Kahit pa naman yan nakabalot ng wrapper, paghawak mo, kahapon nagparapol kami, hindi ko na binuksan. Ano kaya to? Tinginan kami ni Sandra. Spaghetti. Yung sa kanila, nanalo kami ng laro. Ganon uli. Sabi ko, nagparinig na ako sa boss ng party, yung pinaka-manager. Sabi ko, walang sauce. Tapos, nanalo na naman kami uli. Ito na, kompleto na talaga, pastor. Sauce ito. Sauce ka! Pangatlo, nanalo, sali na naman kami sa laro. Sana hotdog na to. Para kompleto na yung aking nasip. Pagtingin ko sa ayuda, galing sa nakakuha si Pastor Chris ng ayuda. Spaghetti din! Sabi ko, year 2025 is year of spaghetti. Di ba may year of ganun? Okay, so 500 lang daw kasi, sabi ng DSWD, 500 pesos lang ang budget ngayon sa bawat pamilya. 500 pesos. Sino dito ang mag-aagpapayag na 500? Taas mga kamay. May nakita ako sa Facebook, galit na galit. Sa inyo na yan! Talagang may hugot. Talagang ipinaglaban ni nanay na kayo kaya, alam ko sa inyo ay hindi 500. Sinabi nyo lang yan sa amin, pero pagpuntahan sa bahay nyo, 500,000. Tanda nyo, ang liit. Ang liit, pababa, ng pababa, ng pababa. Ang tingin ng mga tao sa ating mga Pilipino. With that, paano ang Merry Christmas? May bonus pa ba? Masaya ang mga nagtatrabaho mga empleyado kasi inabangan ang bonus. Yes! Sino masaya na may bonus? Masaya. Tas mga kamay. Pag may bonus. Pero alam nyo ba, kahit may 13th month, may 14th month, hindi na rin silang masaya. Dahil June pa lang, ubus na. Wala na silang makukuha. Bakit? Ay, doon may bonus kayo. Lang yung pera ngayon. Hindi rin pa siya. Bakit? Na-advance ko na yan. Kung hindi man na-advance, ang dami rin nag-aabang. Ang dami bayaran sa kuryente. Sige, mag-diwang ka, wala kayong ilaw. Magdiwang kayo, ipalisin kayo ng may-ari ng bahay. Dahil 3 taon na kayong hindi nakaupa. Ang inaasahan mo sa Paskong darating, bayaran na bili. Paano sumigla at merry ang Christmas? Kapag susundan mo ang kalakaran ng sanlibutan, hindi ka maging happy. Kapag ang pananaw mo, ang isip mo, ang puso mo, ay katulad din ng puso ng mga hindi mananampalataya, kamukha ka din ng hindi mananampalataya,
Nanatawag niya, hayaan mo na lang yung Pasko. Itulog na lang, lilipas din yan. Matulog na lang tayo sa Noche Buena. Tapos kakain ka ng bahaw, ng kanin, may ginamos, dito ka lang sa bintana, manood ka ng mga fireworks. Habang may kamuting kahoy, sausaw mo sa bagoong. Tapos, ay ganda. Ang ganda. Ang ganansya mo, UTI. Malungkot ang Pasko kapag walang pera. Iyan sa sanlibutan. Kasi, ano ang kaibahan ng born-again Christian sa hindi Kristiyano na mag-celebrate ng Pasko? What is the difference of celebrating Christmas? Ito ikaw born again, kapitbahay mo ay hindi. Anong kaibahan? Kapag born again ka, tapos hindi mo pa lubos na intindihan yung tunay na Pasko, wala ka rin kaibahan sa kapitbahay mo na malungkot kapag walang bonus. Wala ka rin kaibahan sa kapitbahay mo na kapag walang pera, malungkot ka dahil hindi ka nakakapila doon sa busy ng linya ng pila ng pang-grocery. Sana all nakikipila. Uy, nagpanik ngayon yung mga tao mag-grocery kasi mauubusan ng spaghetti. Pipila ka ng pipila. Tapos nagtulak-tulak ng cart. Ikaw ito, cotton buds lang ang bibilihin. Pwede makisingit. Ay hindi, bakit? Cotton buds lang naman sa akin, sa inyo puno eh. Ang sarap ng mag-grocery na naka-cart. Sino nakakaranas? Oh, wow! Sana all. Diba? Sige, doon yung totoo. Sinong naka-experience ng mag-grocery ka na naka-cart? Tapos puno. Puno yung cart. Si Diyos ang nakasakay. Diba? Or, makita mo pa lang ang yun sa tapat natin, meron din naman ito sa sari-sari store. Lucky Meal din naman dito. Kunti lang namang diferensya. 3 piso. Dito na lang. Hello? Yung mga parapol, spaghetti, ay Lucky Meal, binalot ng wrapper. O masaya. Kasi itlog na lang ang kulang. Iparapol din natin yung itlog. Ibig kong sabihin, anong kaibahan? Paano ka kumanta ng Joy to the world, the Lord is a joy to the world. What makes us joy? What makes us happy? Malungkot ka lang dahil walang pera. Paano naging joy to the world? Paano Merry Christmas kung wala kang pera? Kasi yung mindset, yung pananaw, the reason, bakit masaya kapag isipin mo ng Pasko? Hindi dahil sa celebration. Ang pagiging masaya na Pasko, hindi dahil sa party. Hindi dahil sa pagkain. Hindi dahil sa regalo. Hindi dahil sa maraming pera. Yan ang standard kalakaran ng sanlibutan. Paano ang born again pala? Paano pala ang tunay na pagiging masaya? Noon bang ipinanganak si Jesus, may party? Yung mismong ipinanganak ni umiyak na lumabas si Jesus. May nakahanda bang maraming pagkain? Marami bang palamuti ang kanyang kapanganakan? Saan siya ipinanganak? Mabuti nga ikaw, ipinanganak ka sa ospital. Sino dito ipinanganak sa ospital? Di ba?
may nurse, may beddings, aircon. Ang ganda ng pagpanganak. Pero kay Jesus, wala kahit unan, wala kahit lampin, wala lahat. Kundi yung dayami. Kaya yung balabal ni Mary, yun ang ginamit pambalot no bata. Kasi inabutan sila. Siyempre, nung nabuntis si Mary, 9 months pa naman bago lumabas, ang mga nanay ay maghanda yan ng mga hula, alcohol, mga diaper, ang daming preparations. Yung mga bagay-bagay na piniprepare ni Mary, nandoon sa ibang lugar, sa Nazareth. Nandoon sila sa Bethlehem. Kasi nagpatawag si Caesar Augustus, yung governor nila, yung leader nila, na lahat ng mga tao ay magparehistro. Parang tayo ba? Magparehistro tayo sa barangay, magparehistro tayo sa pumilik. Kaya panawagan lahat ng mga nakatira sa lugar na yon. Kailangan pupunta ka sa bayan mo kung saan ka at doon ka magpatala, magparehistro. Kaya pumunta ang, di pa naman sila mag-asawa kasi hindi pa sila nakasal noon, si Mary at saka si Joseph. Ang kanilang sinakyan ay camel. Camilyo ang kanilang transportation. Hindi sila nag-move it, hindi sila nag-taxi. Camilyo, yung kubak na kabayo. Papunta sila doon. Doon inabot ng mga anak na siya. Saan ang gamit niya? Yung pulbo, yung mertayulit, ay mertayulit ba? Yung toner. Ay ano ba yung mga hinihanda at pagpanganak? Mga lampin, betadine. Hindi nila dala. Kasi hindi man nila akalain na doon si Mary, abutin ng kapanganakan. Iba pa kasi sumama. Imalapit ng mga anak. Alam mo yung mga babae, minsan pag, parang ayaw mawala sa asawa. Di ba? Kaya, pag nanganak, kamukha ng asawa. Yung sumama. Pero alam niyo ang katotohanan, kailangan din mangyari yun para matupad ang hula. Kasi sa lumang tipan, hinuhula na ang Mesiyas ay ipinganak sa Bethlehem. Saan sila napunta? Sa Bethlehem. Kaya doon na ito nangyari na yung prophecy na si Jesus ipanganak sa Bethlehem. Kaya lang wala silang dala. Unprepared. Unexpected. Kaya kung mag-isip ka ng Pasko na bungga, mag-isip ka ng Pasko ng maraming handa, huwag kang mabigo. Kasi hindi yan ang ine-expect ng totoong Christmas noon mismong ipinanganak si Jesus. Sana natin nakukuha yung mga ganyang sobra-sobrang preparations. Namana lang natin yan sa tradisyon. Lalo nang namana natin sa mga Kastila. Yung mga Kastila, pagdating sa mga party-party, ang tawag nan sa English ay lavish. Sobra, so makapaghanda, sobra. At hanggang sa na pasok na sa ating dugo, mga Pilipino, na napasa-pasa na natin sa iba't ibang henerasyon, na talagang hindi pwedeng wala. Parang kulang ang Pasko kapag walang ganon. Pero ano ang tunay na Pasko? Number 1, ang the joy of celebrating Christmas, number 1 is the joy of salvation. Okay, the joy of salvation. Na masaya ka dahil ligtas ka. Ito yung number 1 na kaibahan ng iyong kapitbahay o ng mga kakilala natin na nag-celebrate din ng Pasko. Ito ang kaibahan ng mga born-again Christian. If you are Christian, number 1 na kaibahan, the joy of
salvation. Okay? Psalm chapter 51, mga kapatid. Psalm 51. Psalm 51, verse 12. Psalm 51, verse 12. Tingnan niyo po. Tingin kayo dito. Ito ay prayer. Panalangin ito ni Haring David. Yung isang hari, nasa kanya ang lahat. Hari, tinitingala ng kanyang mga nasasakupan. Si King David prayed for this prayer. Ano ang prayer niya? Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Amen? The joy of your salvation. Kaya pala mga kapatid, pag born again ka, ito ang wala sa iba. Nag-celebrate sila, masaya sila sa Pasko dahil may party. Masaya sila dahil marami silang pera. Pero ang tanong, ligtas ba sila? Saved ba sila? Meron ba silang relasyon sa may birthday? Na nakikiselebrate ka ng birthday ni Jesus, ikaw ba ay may connection kay Jesus? Born again ka ba? Dito dapat mga kapatid, kapag tunay tayong born again, isipin mo, ang kaya pala joy to the world, the Lord is come, let every earth rejoice. Kaya pala sinasabi na lagi tayong masaya, rejoice in the Lord always. Kahit marami kang problema, kahit wala kang pera, kahit salat ka sa salapi, rejoice ka pa rin, masaya ka pa rin because of our salvation, kapatid. Amen? Everybody say amen. Rejoice in the Lord because you are saved. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapikin po yung balikat ng katabi mo. Sabihin mo, congratulations because you are a true born again and you have all the reason to celebrate Christmas. Mga kapatid, tayo ang mga tunay na nananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ang may karapatan magdiwang ng Pasko because Jesus is in our hearts and you have eternal life. You are saved. Amen? Kaya lang mga kapatid, kahit saved ka na, pero may problema pa rin. Sundan po natin. Kapag may problema, si David, may problema siya this time. Sa Psalm 51, malaki ang problema ni David. Bakit sinabi ni David, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan? Hindi po nawawala, mga kapatid, ang salvation. Katulad ng pananampalataya ng ibang mga simbahan na nawawala daw ang kaligtasan. Pag nagkasala ka, nawala ang kaligtasan. Kaya tatanggap ka na naman uli kay Jesus. Ganon po ang pananampalataya ng iba. Pag nagkasala ka daw, hindi ka na makasama sa rapture. Pag mayroon kang ginagawang mga kasalanan, tinatagong kasalanan, ay naku kapatid, mag-isip-isip ka na. Dahil pag nag-rapture bigla, tapos nandyan ka sa kasalanan, hindi ka maliligtas. Ganyan ang pananampalataya ng iba. Pero tingnan niyo po sa versikulong ito, kung nawawala ba ang kaligtasan. Anong sabi dito? Restore to me. Ibalik niyo po sa akin. Ang alin? Ibalik ba ang kaligtasan? O ibalik ang kagalakan? Ano ang ibabalik? Ang joy. Nawawala ba ang salvation? Ang nawawala, yung joy of salvation.
Hindi po sinasabing, restore to me my salvation. Restore unto me the joy of my salvation. Take note, brothers and sisters. If you are not happy this Christmas because you have no money, wala kang maraming pera, if you are not happy dahil wala kang natanggap na regalo, if you are not happy dahil walang celebration, wala kang nag-imbitang party, at malungkot ka, do not lungkot. Huwag kang malungkot if you are born again Christian. Because that is the very reason bakit tayo ay masaya kahit wala. As long as Jesus ay nasa puso mo, there is joy this Christmas. Amen? Kaya ang kaligtasan, ulitin ko, huwag mong paniwalaan na nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala, yung saya. Born again ka pa rin, pero yung saya mo, nawawala. Kristyano, lagi bang masaya ang buhay Kristyano? Yung totoo, lagi bang masaya? Kapag namatayan ka, uy, alam mo, ang saya-saya ko. Bakit? Namatay mama ko. Matagal ko nang pinag-pray yun eh. Dahil hadlang siya sa kaligayahan ko. Meron bang namatayan na nag-disco? Hello? Meron bang pag sinabing ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. Totoo ba yun? Laging masayang tunay? Taas kamay. Okay, depende. Yung hindi, taas kamay. Yung hindi. May kaaway ka, minamarites ka. Ay, ang saya ko. Bakit? Sinisiraan ako. Masaya? O paano mo maging laging masaya ang Kristiyano? Okay, ang kasayahan natin, depende sa sitwasyon. Pero ano ang sabi? Dapat lagi. Parang ang hirap itugma, no? Rejoice in the Lord always. Di paano pag walang pera? Rejoice. Paano ang daming naniningil? Rejoice. Paano kung wala ka ng matitiran? Rejoice. Paano kung namatayan ka? Rejoice. Kaya ang hirap sa born again, magsabihin ko, condolence. Alam niyo ba pag Kristyano ang namatayan, hindi dapat nakikidalamhati kami. Sorry for your loss. Condolence. Alam niyo ang dapat, congratulations. Congratulations. Bakit? Hindi lang nag-abroad yung namatay niyo. Na-promote siya sa langit. Nasa langit na siya. Wala na siyang problema doon. Wala na siyang sakit. Hindi ba masaya yon? Kaya lang, baka sampalin ka kapag punta ka sa namatayan. Isis, congratulations. Hindi natin magagamit. Kasi depende kung baka mag-alit sila. Congratulate ka. Kinamatayan nga kami. Di ba? There is joy if you are born again Christian. At yun ang dahilan, bakit joy, unspeakable joy. Ang kinakanta kanina, joy unspeakable, dahil hindi lang yan sa feelings. Ang joy kasi sa labas, feelings. Dahil may party, masaya. Pag wala ng party, saan kayo pupunta? Eh, may Christmas party! Ang saya-saya, ang excited, bit-bit ang mga regalo. Pag-uwi, saan kayo galing? Galing party. Lalo na kapag walang natanggap ng raffle. Yung iba, ang daming bit-bit ng appliances, kasi ikaw, hindi nabunot ng panay. Hindi ako maswerte sa ganyan. Yung iba talagang maswerte, no? Nagakuha ng washing-washing, nagakuha ng
TV, tapos ikaw nakailang sali ka na, wala ka man lang talaga kahit may traffic. Wala akong swerte sa ganun. Ipangalan ko sa ganito kasi maswerte yan sa raffle. Pagpunta excited, umaasang manalo ng sasakyan. Pag uwi, wala. Wala man. Daya. Loto. Sila-sila lang din ang nananalo. Tingnan mo yung parapol sa simbahan. Mga membro lang din. Mga workers lang din. Mga loto. Narinig ko na yan. Dati pinagbintangan pa ako. Ako ang nanalo. Ay, siyempre, pastor yan. Kinausap na din ang sekretary. Number ko din. You see? Sumama pa ang loob. Natapos ang party, imbis masaya, malungkot. Kasi ang kanyang kagalakan, nandun sa raffle. Nandun sa regalo. Yung natapos ang party, ba't ang lungkot mo? Saan ang galing? Sa party. Ba't ang lungkot mo? Paano hindi malungkot? Ang usapan, 500. Ang regalo. 500 ba to? Grabe, dinalan niya yung isang taon. Sa susunod, hindi na ako sasali. Relate? Sino nakaka-relate? Sa gamay? Relate. Sino nakaka-relate? Di ba? Mga kapatid, itigil na natin yun. Basta hindi na tayo mag-exchanging. Exchanging pa rin. But remember, yung nagpapasaya sa atin, yung mga regalo, mababaw lang yun. Ang tunay na nakapagpasaya sa tao ay ligtas ka. Dahil pag natigok tayo, ang pagdurusa ng habang buhay sa impyerno, wala ka na nun. Dahil taga-langit ka. Yun ang dapat ipagpasaya. Hindi ka taga-Ugong, hindi ka taga-Quadra, hindi ka taga-Bisaya, hindi ka taga-Mindanao, hindi ka taga-probinsya. Taga-langit ka. Kapatid, di naman katabi mo. Mukha pang taga-langit yan? Mukha pang taga-langit? Meron pa ba dito hindi taga-langit, kapatid? O langit-langitan lang. Kunwarian lang. Sayang! Nagsisimba ka na lang din sa born again. Hindi mo pa itinutudo. Nagsisimba lang ako din. Sinama ako ng mama ko eh. Ang kulit-kulit kasi. Kapatid, pagdating ng panahon, sayang. Pagdating ng rapture, iisipin mo, nandoon na lang din ako sa church. Hindi ko pa pinapaniwalaan yung kalbo na yun. Narinig ko na yun eh. Bakit hindi ko pa pinapaniwalaan? Tuloy ito, naiwan. Dahil hindi mo kasi siniseryoso. Kapatid, kung nandito ka na lang din, umupo ka na diyan, huwag mong sayahin. Dahil yan ang dahilan na ikaw ay maging masayang tunay. Ang tunay na kasayahan sa Pasko, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Ang hari namatay para sa sino ba tayo ng isang hari bababa lang sa lupa at mamatay sa krus para sa iyo. And that is the greatest gift that God has given to us more than material things, mga kapatid. Hello? Kaya ang tunay na born again, baguhin natin ang ating mindset, hindi tayo nakatuon doon. Yan ay mga palamuti lamang. Makikigaya tayo sa celebration ng iba, pero hindi lang hanggang doon. Beyond sa material na bagay, ang nakapagpasaya sa tunay na ligtas. Palakpakan po natin ang Diyos. There is joy of salvation. It's the joy. Number 2. The joy of
sanctification. Okay? Madali nating matandaan ang ating outline ngayon. Ang ating topic is unspeakable joy. Number 1, the joy of salvation. JS. Hindi yan Jason Sanchez. JS. The joy of salvation. Number 2, another J is. J is. The joy of sanctification. Okay. Sanctification, ibig sabihin is cleanliness. Ibig sabihin ay holiness, sanctified. Okay? Banal, paglilinis. Sino dito ang hindi masaya kapag hindi ka naliligo? Sa isang araw, hindi ka naliligo. Okay pa yan. Amoy sibuyas ka pa lang. Pag kinabukasan, amoy bawang na. Pag pangatlong araw, ang kati mo na. Kahit anong celebration dyan, kapag wala kang paligo, kahit idaan mo sa pabango, umaalingasaw ka pa rin. Bakit? Lupa tayo, mga kapatid, aminin po natin yan. Kahit anong pahid mo ng collagen at glutathione, aminin mo katotohanan. Lupa ka pa rin. Kaya may lupa. Huwag kang magtaka, naligo ka ngayon, maya-maya pag pinagpawisan ka na, iba na. Kasi lupa tayo. Importante ba sa atin ang maligo? Taas mga kamay. Importante ba maligo? Ano ang feeling kapag wala? Maliban sa mga sanay na. Mainit. Parang hindi ka mapakali. Di ba? Kahit pupunta ka sa aircon na lugar, pag hindi ka nakapaligo, parang hindi ka confident. Makipag-usap sa mga tao, wala kang ganyan, wala kang ganyan, walang sabon, hindi ka nakapag-spray. Yung confident level mo, iba, parang ayaw mong lumapit. Kasi alam mo, may umaling hasaw dyan. Sa physical na kaanyuhan, madali nating magawa. Na it is a must na kailangan araw-araw kang maligo. Hindi pwedeng isang linggo compulsory sa ating buhay ang kailangan maligo. Amen po ba? Dahil parang iba ang dating pag hindi ka naliligo. Sa panlabas, madaling gawin. May tubig, maghanap ka talaga ng tubig. May tubig, wala kang tubig, maghanap ka ng ilog, magpa-deliver ka ng bumbero. Kailangan ang importante, ang tubig, pangligo. Importante, ang water is life. Kaya mahalaga ang paligo. Sa panlabas na kaanyuhan, hayag kung hindi ka naliligo. Naaamoy. Papaano ang kalooban? Papaano paliguan? Papaano linisin? Kung hindi ka masaya na hindi ka nakapaligo sa pangangatawan, papaano yung espiritual kapag merong gusot, merong mga bagay-bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, hindi din po masaya. Amen? Kapag nagsisimba ka, kapag naglilingkod ka, na meron kang dala-dala, do you think that you are happy? Naranasan nyo ba na magpipray, magsisimba, na alam mo meron kang dala-dalang bagay, na alam mo hindi ka nais-nais sa mata ng Panginoon? Kahit walang nakakaalam, kapatid, kung bit-bit mo sa puso mo, na madaling araw ka nang nakauwi at hindi mo na alam paano umuwi at sa iyo na lahat ng kalsada at alam mo na ang ibig kong sabihin na Kristiyano ka, saan ka galing? Pakali ko kasi yung napilitan lang. Ngayon, pag humarap ka kay Lord, ano ba na? Affirmation.
meron kang karga. Nagkasala ka na lang kapag marites ka. How do you feel na may bit-bit ka? At kapag hindi mo matanggal yan, kapatid, ang galak, ang saya ng pagiging Pasko at pagiging Kristiyano ay walay. Bakit? Alam mo sa sarili mo na mayroong dumi sa loob. Hello? Nasundan niyo po ako? Katulad din po yan ng ating katawan na kapag hindi ka naligo, kahit hindi alam ng mga kasamahan mo, ikaw sa sarili mo, alam mong hindi ka nakapagpaligo. Kaya hindi mo maangat-angat ang iyong braso. Tipid ang kilos mo kasi alam mo na mayroong something sa'yo. Hindi, wala kang paligo. Hindi ka makapaghalakak ng tudo ng tawa hanggang ngiti ka lang kasi alam mo na wala kang toothbrush. Limitado, tipid ang galaw mo kasi alam mong something inside of you. Alam mo may pagkukulang ka, guilty tayo. Meron kang commitment na hindi mo nagampanan, so kapatid, that will affect our feeling of being born again Christians. Because you are Christians and you are not happy of being Christian, you are not enjoying our salvation because there is something wrong inside. Our spirit is grieving. Our spirit ay umiiyak. Kahit anong pilit mong pag-enjoy ng mga celebration, hindi ka pa rin masaya. At ikaw mismo sa sarili mo, ba't hindi ako masaya? Yung iba ay nagtakbuhan na sa mga palaro, mga kung ano-ano mga babaw na patawa, nagtawanan na, bakit ikaw ito nandiyan ka pa rin sa tabi? Hindi, ang hirap mong patawanin. Kapatid, isipin mo, there is something inside. Kapag may pagkakamali ka sa kapwa, sa iyong brother and sisters, na hindi na-settle yung relationship na, although parang okay naman eh, but it is still unsettled, kapatid. It will become a burden. It will become bigat sa puso mo. Kaya natapos na lang ang Pasko, natapos na lang ang celebration ng Pasko, December. The following year, ganun uli. Ganun pa rin. Hindi pa rin ako masaya. Bakit ang iba ang saya-saya na nila? Kahit Lucky Me lang ang natanggap na regalo, pero parang siya nanalo ng kotse. Bakit ganun? Ba't ganun? Kung tutuusin, mas angat pa naman ang buhay ko sa kanila. Sabi ng mga mayayaman na hindi born again, bakit yung mga born again tawa ng tawa? Ang saya-saya nila. Pag nagsimba sila, parang laging Pasko. Ba't ako andito na sa akin lahat? May kotse na ako, may bahay na ako. Ba't wala akong saya ng katulad nila? At bigla silang nag-iisip, bakit? Anong meron sila na wala ako? Brothers and sisters, huwag na po tayong lumayo dito lang sa church natin. Bakit siya tudo-tudo bigay ang saya-saya? Ang ulam niya, taksiw lang na bangus. Eh, masarap yun. Lalo pag bagong kanin na mainit pa. Bakit sila ang saya-saya? Samantalang, ang liit na bagay, masaya agad. At ako, kapatid, pagdating kapag ganito ang nangyayari, pag ganito ang feelings mo, mga kapatid, it is not only feelings. Ang joy, kapatid, sa pagiging Kristiyano, o sa pagiging Kristiyano na mag-celebrate ng Pasko, yung tunay na joy, it is beyond, it is inside. It is a time to evaluate. May time naman sa gabi
na bago ka matulog, you talk to Jesus. Lord, what makes me sad? Bakit parang iba ang feeling ko ngayon ikumpara sa mga nagdaang mga panahon? Bakit dati ang saya-saya ko? Bakit ngayon parang feeling ko nag-iisa? Bakit ngayon parang napakasensitive ko? Bakit ngayon parang napakamatampuhin ko? Bakit ngayon parang iba? Parang hindi ako excited masyado. Pupunta lang ako sa church kasi kailangan Sunday ngayon Ba't nawawala yung excitement? Ba't nawawala yung happy, yung joy na pupunta ako sa gawain ng Panginoon? Kapatid, you know what I mean? Self-evaluation. Umupo ka, kung gusto mo, lumuhod ka. You ask Jesus, Lord, if there is something inside, kung mayroong bigat sa puso ko, help me, Lord. Help me, Lord. Lead me, Lord. At kailangan mo ng light ni Lord, liwanag, at tiyak si Lord magsasalita, mangungusap sa iyo. Meron ka bang nagawa sa kapatid na hindi mo pa completely settled? Kapatid, huwag mong ipawalang bahala. Maliit yan, pero that will disturb your relationship with Jesus. That will become a hindrance of the joy of sanctification, joy of salvation, and the joy of Christmas. Kaya no wonder pag umawit, magpapaawit dito ng joy to the world. Pawis na yung leader, pero ikaw ito, joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let walang dating. Walang dating. Wala kang naramdaman na presence of God. At kahit hindi mo maranasan ang presensya ng Diyos kasi mayroong bara. Gets? Sunod po natin. Huwag kang pumayag na hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa dulo ng buhay mo, kapag nawala tayo sa mundong ito, nasa loob ka na ng kabaong na nakasimangot pa rin. Hello? Di ba minsan pag nanood ka ng namatay? Uy, siya parang natulog lang. Nakangiti. Patay na, nakangiti pa. May nakikita ba kayo namatay na parang ang bigat ng kanyang buhay, ang bigat ng mundo? Ibig sabihin, merong hindi ayos. Inabot na lang siya ng katapusan ng buhay, hindi pa rin nasitil yung kanyang bigat. Habang may pagkakataon, habang may oras at may panahon pa, do it. Ibaba mo ang pride mo. Kahapon, may palaro doon sa inatinan namin ng Christmas party sa Alliance. Nandito yung aming boss. May palaro doon na Bring Me. Parang naantig ang puso ko doon. Isang maliit na palaro, napaka-simple, pero nakaantig ng puso. Sabi nung nagpalaro. Okay, ang laro natin ay very common. Very common ito. Common. Bring me. Alam nyo na, bring me. Naglabas na ngayon yung mga bag, mga bagay-bag, mga sinturon, mga sapatos, tao na, bring me suklay. Walang lalapit sa akin. Ang nasa isip naming lahat, ganon. So nag-isip-isip na rin ako, baka kung anong ipapadala, bring me. Kasi may premyo Kakaiba yung bring me niya. Bring
harapan ko, yung tao, nahihingi ka ng tawad. Biglang natigil yung mga tao at nagtingin sa paligid, si kanino ba ako nagkasala dito? May nagdala. Mag-iyak-iyak siya. Dinala niya yung boss naming babae. Si Ma'am Pedro. Takbo sila ganyan. O bakit dinala mo si Ma'am dito? Ma'am, sorry. Dahil maraming panahon na dinidigma ko yung mga message mo. Ma'am, sorry. Dahil hindi ko na-reach yung expectations mo. Ma'am, sorry dahil hindi ko nagawa ang tungkulin ko bilang ina. I'm sorry. Nakakaiyak. Sabi, ito lang yung laro na parang napaka-touchy. Simpleng laro, bring me. Magdala ka ng mga taong maghingi ka ng sorry. Hala, humingi ka ng tawad dito at nagmagyakapan ka. Di ba ang galing? Bring me dito ng taong naiinis ka. Mukhang dami mong hakutin. Ilan, pastor? So sabihin mo nun, okay, pagkakataon ko na to. Nainis ako sa iyo, nagbuknok pa pagdating doon sa harapan. Pwede ipanalo natin dito yan. Pero huwag nyo nang antayin na bring me kasi iba magkahiyaan pa. Bakit mo pwede na mag-sorry? Ba't anong kasalanan mo? Ngayon ko ito sabihin sa iyo, Pas. Ikaw talaga ang dadalhin ko. Bakit? Basta, hindi mo rin masabi. Mga kapatid, it will become a hindrance if there is unsettled in your heart. May mga tao ba kayong kilala na hanggang ngayon hindi pa nakamove on? Dekada na ang nakalipas, tingnan mo yung kilay. Tingnan mo yung palibot ng mata. Anong kulay ng mga taong hindi nakamove on? Parang may hugot na pati. Nang hirap tumawa, Merry Christmas! Very good. Ang hirap sumaya ng celebration. Nagtakbuhan na, naglalaro na ang lahat. Nagganda, laglagan na kung ano-anong mga... Grabe, ang saya-saya na. Pero ikaw itong guilty. Naglalaro. Masaya nga kayo. Tanong, may kotse ba kayo? May bahay ba kayo? Kahit meron kang lahat, nasa iyo na lang lahat, Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. If there is unforgiveness and unsettled relationship, brothers and sisters, no joy of sanctification. Ibig sabihin, kailangan nating maligo para tayo ay sumaya. At kapag bago kang paligo, ano ang feeling? Pag bagong paligo, fresh na fresh, ang gaan ng feeling, ang gaan ng loob ko sa iyo. Kasi bagong paligo ako, ang sabon ko ay Argo. Hello? Sino pong nakaka-relate? Di ba magaan ang feeling kapag presko, bagong paligo? Ganun din ang espiritu, kapatid. Kung ang ating katawan everyday naliligo, how about our spirit? Are we asking God's forgiveness? Oh yes, Pastor. Humingi na ako ng tawad kay Lord. Iyon sa katabi mo. Ano sabi ni Lord kapag kayo'y manalangin? Na mayroon kayong hindi nagpapatawad sa iyong kapwa? Ang ating panalangin ay hindi bibigyan. Hello?
Kaya kahit anong prayer meeting mo ng prayer meeting, mabigat pa rin. Bakit? Wala kang paligo spiritually. There is joy in sanctification. The joy of sanctification. Amen? Napakarami pong bersikulo dyan, mga kapatid. Ang pinagsasabi ko, hindi po katang-isip lamang. Napakarami pong talata. Kung Bible study ito, ang sarap itong i-Bible study. That maraming reference bersikulo po. Ang daming bersikulo dito. Kaya lang pag binabasa, banggitin ko po, hindi tayo matapos-tapos kahit 3 araw. Kaya direkta ko na lang sa pagsasalita. Pero bawat kong salitang sinasabi, galing sa salita ng Diyos. Hindi kuro-kuro, hindi haka-haka, hindi po katang-isip o gawa-gawa lamang. Ay galing po sa salita ng Biblia, the joy of sanctification, cleanliness, 1 Thessalonians 5:23 and 24. Our God is at work in us. Kaya kung minsan ang feeling natin mabigat, ang feeling natin is walang peace. Kapag gano'n, kapatid, at ito pa, sa practical reality, kapag meron kang burden, ang ating katawan sakitin. Katulad ko, it will develop, it will become stress. Kaya hindi ka matantanan ng sakit. Bakit hindi ako natantanan ng sakit? Kalalagnat ko lang nung isang araw, nilagnat na naman ulit ngayon. Pero kung nakakita ka ng blue, no, wala. Malabo ang mata, ang labo ng mata. Kailangan na siguro magpalit ng salamin. Pero nung may mga blue na nakikita sa wallet, ay ang linaw ng mata. Pero kahit marami kang pera, kapag meron dito, hawakan po yung puso nyo. Sige po, yung kamay nyo. Nakarelate kayo. Sinong nakarelate? Naunawaan po natin? Say amen. Amen. Salamat sa apat. Say amen. Amen. Hindi makapag-amen agad yung iba kasi nag-iisip. Kailan ko kaya ito gawin? Kailan ko kaya i-release? Para yung paghandaan ko yung December 28, para masayang-masaya talaga mo ng todo-todo kapag wala kang bit-bit. Kaya yung ating talata, Hebrews 12, let us throw up. Sa Tagalog, masakit. Sa English, parang sosyal. Throw up. Sa Tagalog, itapon ang mga kasalanan na meron sa puso para hindi ito magpapabigat. Kaya pag tumatakbo ka na merong kang bigat na dala-dala, punong-puno ka ng rayuma. Hindi ka makakatakbo ng mabilis kasi meron kang hila-hila na mabigat. Pero kapag pakawalan mo yan, ay ang gaan. Amen? Yun pala yung pangalawang joy. The joy of salvation, the joy of sanctification, and the joy, pangatlo, the joy of service. Sino ditong masaya kapag nakapaglingkod sa Panginoon? Kapag may nagawa ka sa church, nakaambag ka nakapag-participate ka sa pagpaglilingkod, sa pagsimba, kahit magdala ka ng bulaklak. That is service. Kaya ngayon, wala ng bulaklak. Ay, ito, forever ito. Ang feeling mo, bakit nagdala ka ng 50 pesos na bulaklak? Ba't masarap ng feeling? Nasundan niyo po? Kapag meron kang nagawa na maliit lang naman, pero ang saya-saya mo. Hello? Dahil mga kapatid, ang totoo niyan, there is joy in serving Jesus. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Na kahit na pagpalakpak iba kapag masaya ka. Ang
pumapalakpak ng malungkot, iba sa masaya ng pumapalakpak. Alam mo, pumapalakpak ng malungkot, sinabi niya pa sa pumapalakpak ka na, walang respeto ka lang. Pero ang palakpak ng anong sabi ng Bible? Serve the Lord with gladness. O, sabi dito si Ate Glad, no? Serve the Lord with gladness. Hindi paglilingkod na nabibigatan ka. Si Pastor, wala na lang ibang nakikita. Ako na lang laging inuutusan. Ako na lang taga-takbo. Ako na taga-pamaliga. Ako na lang lahat. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, kagalakan. Hello? Masaya ang paglilingkod sa Panginoon. Why? We are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi po tayo tauhan ni Duterte. Hindi po tayo tauhan ni BBM. Tauhan tayo ng hari. Lingkod tayo ng hari ng mga hari. And there is joy in serving Jesus. Na hindi kayang bayaran ng salapi. Kaya ang daming nakakilala sa akin sa probinsya, ang tingin sa akin ay baliw. Ang daming nanghinayang na mga kabats ko nung high school, mga kabats ko nung college, lalo na yung magaling mangupya sa akin nun, na mas mayaman sila kaysa sa akin. Naging mayor, naging engineer, ang ganda, ang laki ng mga bahay, ang dami ng sasakyan. Kaya ang sabi nila sa akin, si Bro Larry, sayang. Sinayang lang niya. Matalino pa man din yan. Kupyahanan pa namin yan. Pero tingnan mo, hanggang ngayon, ganon pa rin siya. Sayang. Mali ang kanyang pinili na bukasyon. Sa pananaw nila, napakalaking mali at sayang. Pero hindi nila alam yung galak at saya sa puso ko na walang katapat. There is joy, mga kapatid, if you really make yourself a servant of the King, a servant of the Lord, you are so much happy. Amen. Happiness beyond description. The joy unspeakable. Hindi ko ma-express. Hindi natin maipaliwanag sa mga tao kung anong saya ang maramdaman kapag tunay kang naglilingkod sa Diyos. Pero kung 50-50 ka lang, pwedeng mag-serve, pwedeng hindi, pwedeng magsimba, pwedeng hindi. You will never experience the joy that is unspeakable. Kaya para sa iyo, ang Kristiyano, masaya minsan, malungkot madalas. Because the question is, are you serving fully to God? Hindi po sinasabing kailangan magpastor ka kapag ikaw ay maglilingkod sa Diyos. Dahil pag lahat ay pastor, sino nang nakikinig? Hello? Ang pagpapastor is isang gift lang yan. Talent o gift lang po yan na pinagkaloob ng Diyos. Pero hindi lahat pastor. Pero ang pagiging pastor, hindi po yan mataas ikumpara sa naghugas ng plato. Na kahit naman nagpapastor ako, nagpipreach ako, labasan na yung mga ugat ng liig ko. Pero kung ang puso ko naman ay hindi naman talaga tao sa puso na pagpipreach ko dyan, mas mainam pa yung naghugas ng plato na masaya. Sa sobrang kagalakan, lahat ng plato basag. Hello? Mga magulang, alam nyo kung ang mga anak na inutusan nyo ay masaya na sumusunod o napipilitan lang. Halimbawa, maghugas ka ng plato, sandali lang ang cellphone.
Dahil sa sobrang ingay mo, naturitin na yung tainga, napunta na ng banggera. Anong nangyari sa mga plato? Maririnig mo sa paghuhugas. Anong ingay? Yung mga plato. Meron bang magandang resulta sa trabaho? Bakit? Hindi happy. Hindi masaya. Ngayon, naintindihan nyo na, napakahalaga pala kapag masaya ka sa ginagawa. Maraming empleyado nag-resign sa trabaho. Ang laki ng sahod. Ang laki. Na-promote. Pero mabalitan mo, Pas. Ay, kumusta, bro? Ay, Pas. Ito, Paskong-Pasko, walang trabaho. O bakit? Nag-resign ako. Bakit? Hindi ako masaya eh. You see? Hindi ipagkilo yung malaki ang sahod. Nag-resign kasi hindi siya masaya. So nakita mo na gaano ka-importante ang pagiging masaya. Sa pamilya, pwede bang mag-resign bilang tatay? Pwede bang mag-resign bilang nanay? Pagod na ako. Kaya yung iba hindi na kinaya. Mag-resign sa pagiging nanay. Hello? Dahil hindi masaya. Nakita niyo gaano ka-importante ang pagiging masaya? Mag-asawa! Bakit hindi na magkasama? Hindi kasi ako masaya sa kanya kasi. Kahit anong feeling ko. Pagising ko sa umaga, yung mukha niya, parang multo. Hindi na kasi siya nalilig ko eh. Alam mo, Pons, bigat ng puso ko eh. Walang saya, saya, Pons. Sa bahay namin, Pons, yung mga anak ko, di mo utusan. About to give up, mag-resign na pagiging tatay. Pwede bang mag-resign bilang tatay? Bilang tatay at nanay ka ngayon, baka naman nagtitiis ka na lang. Because you are not happy anymore. Brothers and sisters, this wonderful Christmas message. Think, isipin mo, there is joy in service. Dapat. Kahit saang bagay, maglilingkod ka sa pamilya, maglilingkod ka sa asawa, maglilingkod ka sa mga anak, kahit saan maglilingkod ka sa church, iba ang miyembro na masaya na naglilingkod sa church. Dahil wala kang maririnig na reklamo. Ako na lang laki. Ako na lang pa, bakit wala bang iba? Kaya dahil napagod, tumigil na. Kaya makita, wala na halos pumupunta sa church. Bakit? Most probably, baka naman, hindi ka na happy. But if you are happy, halos nandito ka lagi sa church. Kasi gusto mong magsimba lagi. Worship the Lord with gladness. Pagpasok pa lang sa church, ay, nagsimba na worship. Dahil excited ka sa worship. Maririnig mo lang yung mga boses na, Holy forever! Kahit ganyan ang boses, masaya ka pa rin. Hindi dahil sa boses nila, hindi dahil sa tugtugan nila, nagkalanrakas, hindi lang po sa sound system, but the joy within. That's because I am happy when I am with the presence of the Lord and the presence of my brothers and sisters. Hindi ko ipagpapalit ang kongregasyon na ito kahit doon ay air-cons. Kahit dito'y mainit, dito ako masaya. Kung saan ako masaya, doon ako. Hello? Kahit dalhin mo ako sa ibang simbahan na hindi naman ako masaya doon. Bakit? Walang inuunan doon. Dahil walang pagkatapos ng wala kang kain doon. Wala kang namamansin doon eh. Umupo ka, tumayo ka, bahala ka sa buhay mo, tapos na umuwi ka na. Ano ba kinantay mo? Patigpas ka.
Dito, halos ayaw mo nang umuwi. Bakit? Sabik sa presensya ng Diyos at sabik sa presensya ng bawat isa. Linggo ngayon. Isang tabi mo munang labahan, isang tabi lahat. Meron akong narinig din may na membro. Sabi niya sa asawa niya, "Pa, pag linggo, huwag mo akong hanapin." Dahil na kay Lord. Maganda o? Maganda. On the other side, maganda. Pero si asawa, na-addict na sa church. Alam niyo ba lahat ng tao ay addict? Kaya mong katabi mo. Lahat ng tao, aminin natin, addict. Addict saan? Yung iba, addict sa sebo. Addict sa trabaho. Addict sa asawa. Kung saan ang asawa doon, ayaw nang umiwalay. Parang nakatali sa palda ng asawa. May ano tayo, men's fellowship. Ay, pass mo na ako. Kasi, nagdiman ang misis ko, date daw kami ngayon. Sana all. Kumain sa labas ng pintuan. Hello mga kapatid. Ang tanong, mahalaga ba na maging masaya sa buhay? Amen. Hello? Tatlong bagay. Tatlo muna. Joy of salvation. This Christmas, be happy. Mag-enjoy ka. Why? You are born again. Ang nakita mo lang kasi yung handaan nila. Ang nakita mo lang yung mga appliances nila. Ang nakita mo yung mga material na bagay, meron sila. Pero ang hindi mo nakita, mas malaki kung anong meron ka. Dahil ligtas ka, kapatid. Doon mo ma-appreciate yan kapag araw na ng paghukom, yung sila nasa impyerno, ikaw nasa langit. Doon mo pa masabi, ay, sumbra pa pala ako sa swerte. Napakapapalad ko pala. Noong araw, sila nagpapasasa, mayaman. Pero hindi naman pala sila born again. Ngayon pa lang, kapatid, mag-enjoy ka na. Hindi na tayo na maghukom muna bago ka maging masaya. Ngayon pa lang, understand the real joy of Christmas. Malakpakan mo na si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas! Woo! Sabihin mo tayo ng Hallelujah! Hallelujah! Grabe! Grabe! Sa itong kapatid, ang mga born again, kahit wala tayong ulam, kahit yung handa natin sa Pasko ay lechon lang, ang joy mo ay dapat mag-uumapaw kung naintindihan mo lang, kung alam mo lang, kapatid. Kahit ang bahay mo'y tagpi-tagpi, pero may bahay ka sa langit na puwerte kalapit. Diba? Yung iba na insecure, buti pa sila. Buti pa sila. Hindi mo na alam na sabi nila, buti pa siya kahit mahirap, masaya. Samantalang ako'y mayaman, marungkot. You see? Do you think that they are happy because they have Gucci? They have this, medyo mga bagay na to? They are not. Oh, English, ang ganda ng pagkabigkas. They are not. Why? Joy of salvation. Huwag mong ikaligtaan ang kagalakan ng kaligtasan. Kung may kasalanan, release. Huwag mong tambayan ang problema. Itapon. Throw off anything that is hindering our relationship to God. Be reconciled to your husband, be reconciled to your wife, to your pastor, to your brothers and sisters. Walang mawawala. Lumapit ka, sis. Sorry.
Na sa totoo lang, naiinis ako sa iyo. Pero feeling ko lang ito. Brother, sorry. Dahil, ayaw ko ba bakit mabigat loob ko sa iyo? Dalaga ito. Sabi niya doon sa binata, Brad, sorry. Sorry talaga. Ayaw ko lang bakit mabigat loob ko sa iyo. Sabi naman ng lalaki, bakit? Bakit sis? Hindi mo kasi ako niligawan eh. Yun pala yun. Release. Release. Please, release me. Let me go. For I don't love you anymore. Hello? Let us all rise. Tayo pong tumayo. Mga kapatid, at tawagin po natin uli, worship team. Worship team. Tingnan mo mga worship team. Pasko ngayon, baka pwede niyo silang lapitan sa 28. Pag lumapit kayo, may sobre. Alam niyo kung bakit? Ang daming umaakyat dito. Sir, taga-basura ko kami. Meron ba pumunta sa inyo? Mayroon po. Meron po. Meron lang sobre. Dahil, sir, kami po ay taga-ganito, taga-bumbero. Dito sa church, sino ang dapat bigyan natin? Sa Pasko, yung mga workers natin, hindi ko kailangan na magmamakaawa para bigyan na ng sobre. Sino ang worship team natin? Wala silang mga sahod. Pero di ko lang, masaya naman siguro sila nandito pa rin. Masaya sila naglilingkod. But they deserve remembrance, a gift. A gift for the glory of Jesus. Amen? Sige po. Tayo po'y umawi. And this time, sa pag-aawit na ito, dahil awit po ito ng Pasko, maiiba ngayon. Maiiba ngayon ang essence, ang kahulugan ng pag-celebrate natin ng Pasko. Amen po? Maiiba na po ba ang pananaw natin sa Pasko? It's more than exchanging gift. It's more than material things. It's more than activity or event. It's more than araw ng Pasko. Holy night. It's more than, it's beyond. We are happy. It is because of Jesus. Madali lang matandaan yung mensahe natin, nakapokus sa J-O-Y. Joy. J, unahin mo si Jesus. O, huwag kang masyado makasarili. Isipin mo rin ang iba. Others. At panghuli na yung you. With that formula, that's the real joy of celebrating Christmas. Yes. Habang inaawit natin, very common ang awit na ito. Pag ngayon sa pag-awit natin, ngayong araw na ito, is iba na. Kahit naintindihan na natin, ngayon, ang nakapagpasaya pala sa Pasko. Kung anong nakapagpasaya sa atin. Naiiba na ang ating celebration. Dahil naiiba na ang ating pananaw sa tunay na Pasko. Stars are brightly shining in the
Lord. Feel the real joy of Christmas. We become happy. We are happy. We have that joy because our Messiah, the King, Jesus Christ, was born. And it is the reason, He is the reason why there is Christmas. Thanks to God. Give thanks to God. Dahil kapatid, you are born again. Pasalamatan mo ang Lord dahil Kristiyano tayo. Iba pala dapat mag-Christmas party ang born again. Iba pala ang feeling, iba pala ang isip kapag Kristiyano ka sa araw ng Pasko. Ang tunay na joy, unspeakable, hindi ma-express. It is that joy ay galing kay Jesus. Ang kagalakan na meron tayo sa Pasko dahil meron tayo Jesus. Open your mouth and say, yes, Jesus. Thank you, Jesus. Taas mo kamay mo, sabi mo, thank you, Jesus. Hallelujah. Taas mo yung mga kamay. Sabihin mo kung anong meron gusto mong sabihin sa Panginoon. Gusto mong mag-sorry kay Lord. Mag-sorry. Magpasalamat. Mag-sorry dahil sa mga pagkukulang. Maraming bagay na dapat natin gawin, pero hindi natin nagagawa. Mas marami tayong oras at panahon sa sarili at sa iba. Ngayon ang panahon, isipin mo, si Jesus ay nariyan lang, naghihintay. Ibigay sa Panginoon ang kagalakang tunay bilang pagpasalamat sa Kanya.